Akala ata nila Ka Eric at ni Dr. Lorraine Badoy, epektibo ang kanilang pautot na magpa-hunger strike para hindi na ho ituloy ang pinapasang House Bill Resolution para suspindihin ang pag-ere ng SMNI sa TV. So, kala ata nila uubra, pero hindi umubra, guys. Hindi umubra, hindi tumalab. Tinawag si Bato. Si Bato na mamaya papabasa ko sa inyo guys yung kanyang nakakatawang statement. Anyway, ito yung sabi ni Johnny Pimentel. SMNI suspension to depend on NTC. Kasi guys, kapag suspension, it's either Congress or NTC lang. Yan, yung dalawang yan, pwede yung mag-project na sila lang yung kumilos kung kailan nila ito iso-suspend ang SMNI. Pero sa revocation, ay iaakyat nila ito sa Senate. Pero anyway, pinagbubutuhan pa naman ng Congress kung iaakyat ang pag-revoke. Kasi pag-revoke, tatanggalan na ng prangkisa eh. As in, hindi na talaga sila makaka-ere on air dito sa TV kasi wala na silang prangkisa. Pero kapag suspension, pwede ka nga i-suspend pero may specific time frame kung kailan ka ulit makakapag-ere kasi sinuspend ka lang naman. Pero hindi natin alam kung kailan sila makakabalik. Yun ho yung kagandahan sa suspension. Pero sa revocation, wala nang pag-asa kasi na-revoke na. But then anyway, ito yung sabi. In a separate session of the House Committee on Legislative Franchise, Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel and PBA Party List Representative Migs Nograles mentioned that the suspension of Sunshine Media Network International or SMNI is up to the National Telecommunication Commission. We already passed a resolution urging the NTC to suspend the airing of SMNI. And it is now up to the NTC whether they will act on it, Pimentel said during the committee last hearing. So, pinasa na ho nila. So, ang huling alas dito sa NTC kung isususpend ba ito or hindi. Ukol dito sa kanilang mga nagawang mga violation. So, i-review pa yan ng NTC. It is a under due process. So, antay na lamang ho natin yan. So, pending the recommendation of the Committee on Legislative Franchise on the alleged violation of SMNI, it is the duty of National Telecommunication Commission to immediate stop and deliberate dissemination of false information. So, alam naman ata ninyong lahat kung ano yung issue ng SMNI sa ownership, may problema. Hindi din, membro ng KBP. Itong kanilang mga anchor, hindi accredited, tapos nagpakalap sila ng misinformation. At itong SMNI ay, grupo, television ng puro red tagging sa ating gobyerno, mga attack dog. So sabi naman ni Johnny Pimentel, we already passed a resolution urging the NTC to suspend the airing of SMNI. It is now up to the NTC whether they will act on it. So, antayin natin yan kasi alam ko naman tong NTC na to, kikilos din to kasi hindi nila tinotolerate ang mga maling gawain. Sabi naman ni Migs Nograles, pending the recommendation of the Committee on Legislative Franchise on the alleged violation of SMNI, it is the duty of National Telecommunication Commission, NTC, to immediately stop the deliberate dissemination of false information. So talagang hinihimok, tinutulak ni Migs Nograles na bilisan yung action nyo, NTC, kasi hindi pwede itong ginagawa ng SMNI na kanilang mga violation. Anyway, hindi ho effective yung pautot ni Ka Eric at ni Lorraine Badoy na mag-hunger strike para ho hindi na ituloy ang pagpasa ng House ng resolution para ipastop itong pag-ere ng SMNI on air. Anyway, ito si Bato nag-react. Ito yung nakakatawa dito, guys. Dapat yan ay suportahan natin. Yan, sabi ni Bato. Yung SMNI, napakalaki nung naitulong.
Laki daw ng naitulong ng SMNI sa papaanong paraan sa pang-red tag. 'Di ba si Mayor Magalong ni-red tag nila na isa daw taga-Jundok. Anyway, going back sa ating topic, yung SMNI napakalaki ang naitulong. Ay, napakalaki daw. Lalong-lalo na sa NTFL CAC. Talagang yan lang ang radio station na nakikita ko na talagang fearless na lumalaban sa CPP, NPA, NDF at walang takot. Fearless, walang takot. Ano yun ba to? Fearless nga eh, malamang walang takot, hindi natatakot. So dapat yan ay suportahan natin. Suportahan daw natin guys ang SMNI sa kanilang pang-red tag. Anyway, napakalaki po, napakalaki, sobrang laki ang kanilang maitulong talaga. Yung SMNI, pagdating dyan sa ating counter-insurgency effort, napakalaki. Paano naging napakalaki? Sa pamamagitan ng pang-red tag. Okay, sabihin na lang natin na napakalaki, sobrang laki, napakalaki ang kanilang naitulong. Pero hindi ba't kumita din naman sila? Eh di parang nag-exchange gift lang naman sila. Tumulong sila, kumita din naman sila. So, and then beside guys, ito kasing SMNI, napapansin ko, super attack dog, malala. Yung tipong ginagamit nila ang word na malayang pamamahayag. Ginagamit nila yan gamit na gamit ang malayang pamamahayag para maging attack dog dito sa ating gobyerno kapag hindi nila gusto ang panukalang pinapatupad or mga batas or kapag hindi gusto ng kanilang taste, nagiging attack dog sila, which is very, very wrong. Diktador din. Diktador sa ating pamahalaan. Pag ayaw nila, tinitira nila. Tama ba yan? Pag ayaw nila, tinitira nila malala ang gobyerno kung ano-anong pinagsasasabi. Kala mo naman, anga-angas, pero hindi naman pala legit ng mga broadcaster. Diba? Nasobrahan yung kanilang pang-red tag. So, alam nyo guys, nakakapanghinayang lang dito sa SMNI. Kung ako sa kanila, pinagpatuloy na lamang nila ang pagtulong sa pag-encounter ng insurgency sa bansa. Hindi yung ginawa nila, nagpakalap sila ng fake news dahil hindi nila gusto ang pamamalakad ng ating gobyerno. Diba? If you are a journalist, if you are a broadcaster, meron kang tinatawag na code of ethics. But hindi yung nasusunod ng SMNI. Kasi ang ginagawa nila parang palingkera lang sila sa kanilang sa kanilang TV station. Diyan nagsasalita yung mga toxic na tao. Si Bato, si dating Pangulong Digong, which is kahit nagmumura, ini-ere pa nila. Diba? Sino pa? Si Panelo. Ito din, si Panelo, nagsalita din pero nakaka-stress lang kung basahin ko sa inyo. Hareroke. Ang toxic. Diyan na sila nagsasalita ng katoksikan. Diyan na sila namumunterya, which is not good. You know what? Dapat ito, yung ganitong violation, talaga nga namang dapat bigyan ng agarang action kasi matagal na to Hindi lang to napupuna dahil yung presidente noon ay hawak sila. Ngayon, kala nyo forever in power si Digong. Diba? Kahit ngayon si Pastor Kibbs, dapat dito paimbestigahan din Okay lang sana kung tax evasion yung kaso nito, kaso hindi mga malalalang kaso. Kaloka. Anyway, yun lamang guys. Hindi effective. It's me again, si Mima Alicia at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.